So eto na mga kabibig, fresh from the farm. Fresh from mga chismosong palaka dyan. O, eto na ang ating pag-uusapan ngayon. Ang China, nako, eto na ang China. Nagbigay ng pabala laban sa ICC. Kinampihan nga ba si Pangulong Duterte? At ito pa ang naging issue ngayon na pinag-uusapan. Daw di umano, si VP Sara pumunta ng Hong Kong para makipag-usap sa China para tulungan daw sila na hindi maaresto si Pangulong Duterte. Iba talaga ang mga chismosa, no? Kung ano-ano mga pinagsabi ba para masira talaga ang mga Duterte. Ito na oh. Lugmok na ang mga Duterte. Wala nang kalaban-laban ang mga Duterte. Ang mga tao na tanging kakampi nila ay parang hindi na sila, parang iniwan na sila. Kagabi nga, dapat that time ipinakita ng mga tao kung gaano sila kalakas para depensahan si Pangulong Duterte, pero wala eh. So ito kabibig ha, latest trending to eh, China nagbigay ng pabala laban sa ICC. So ano ba ang sinabi ng China? So ito ha, i-share ko sa inyo ang video para panoorin natin. China binalaan ang International Criminal Court ICC laban sa politicization at double standards kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning na patuloy silang nakabantay sa development ng pagka-aresto. Nako, patuloy silang nakabantay mga kabibig. So it means naghihintay lang ang China ng tamang panahon sa kung ano ang kailangang gagawin laban sa ICC or laban kay VVM. Nako po, delikado yan paglaban kay VVM, apektado lahat, pati ekonomiya ng bansa. Kumusta na pala ang ekonomiya ng bansa after na si Pangulong Duterte ay talagang ipinaubaya natin sa ICC? 并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯并正在密切。 China has noted the relevant information and is closely monitoring. So, alam ng China, naghahanap ang China ng mga relevant information tungkol sa nangyari kay Pangulong Duterte. At they are closely monitoring 切关注事态发展。 the development of the situation, kung ano ang mga mangyayari, ano pang susunod na mangyayari sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. 我想重申，中国一贯主张国际刑事法院。 Ang China advocating ng ano, dito sinabi dito oh. Ito. Saan ba ito? Ito. I would like to reiterate that China has consistently advocated that the Internal Criminal Court should strictly follow the principles of complementarity. Ito pa. 严格遵循补充性管辖原则，依法审 Exercise its authority with caution according to the law. So ang tinitingnan ng China kung tama ba ang proseso ng pagdakip ni Pangulong Digong, yung pag-surrender. Hindi naman nag-surrender si Digong eh. Talagang according to them it's illegal. Unconstitutional, maraming nilabag, maraming naabusado, na-abused ang pamilya Duterte. Parang kung ako talaga yung pamilya Duterte, no, magsasampa ako ng kaso. Sa tatay, laban sa anong ginawa nila sa tatay ko, laban sa amin, threat sa amin, emotionally, talagang naaapektuhan sila, di ba? 慎行使职权，避免政治化 And avoid politicization and double 和 standards. 双重标准，并正在密切 So 关 yun 注事 kabibig 态 ha. 发展。 Ito yung statement ng 我想重 China 申，中国 sa 一贯主 pagdakip 张国际刑 pagka-aresto 事 ni 法院 Pangulong 应严格遵循 Digong 补充性 Duterte. 管辖原 Ano 则， sa palagay 依 nyo? 法 May 审慎 maitulong 行使。 ba ang China, mga kabibig? May maitulong ba? Sabi ng ilang, wala nang maitulong ang China. Oy, si Pangulong Duterte papunta na sa Netherlands. So ano pa ba ang maitutulong ng China kay Duterte?
At ito pa ang chika-chika kabibig. Grabe sila makagawa ng chika. Si VP Sara daw pumunta ng Hong Kong para daw humingi ng tulong sa China para mapigilan ng ICC. Nako, sinagot yan ni VP Sara. Kung akala nyo, si VP Sara, gagawa nyo ng fake news tungkol dito, tungkol dyan, na si VP Sara talagang ginagawa ang lahat para hindi makulong ang tatay niya. O eto ha, sasagutin ni VP Sara ang isyong binabato sa kanya at pinagmumukha siyang masama. O, ito na kabibig. Tignan natin ha. Ito na. VP Sara. Sige, salita ka. Wala siyang kausap ng Chinese. 4 p.m. yung time niya sa Cathay Pacific, diba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Philippines. That was, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na pamigipit. Sa tingin nyo, babaliktad ito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandiyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandiyan yung taong bayan. At malakas yung black voting at PDP 9 candidates. Yes, I believe. Mas lalong lumalakas ang PDP laban ngayon. Mas lalong nanggigigil ang mga tao na sana eleksyon na para iboto natin ang PDP laban para matapos na itong kahunghangan at kabangagan ng administrasyon ngayon. Sabi ng iba, takot kasi ang administrasyon ngayon kasi nakikita nilang matatalo talaga sila pag si Digong ay tatayo sa entablado at, dadalhin niya ang PDP laban. Knowing sa Hong Kong, grabe, ang daming OFW. Sa OFW pa lang panalo na ang PDP laban eh. Halata naman, di ba mga kabibig? Halata naman ating mga kapwa OFW. O sino bubutuhan nyo? Bubutuhan nyo ba yung alyansya? Or yung PDP laban? Yung mga sinusuka? O yung mga team suka? Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Kaya nga, maghanap sila ng strategiya para lalong mawala sa equation, mawala sa drama si Digong. Mali yung script nila eh. Mas lalo ang mga tao nang gigigil ngayon na sana eleksyon na. Akala nila matatabunan ang issue na ito? Hindi. Pabalik-balik, paulit-ulit pa rin ang issue nito, lalo na si Digong ay nasa ICC. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election change. Matindi ito. Matindi talaga ang election, kabibig. Kaya ingat-ingat tayo, dapat alerto tayo sa kung sino ang iboboto natin. Baka, alam nyo na, di ba, na trending nga, yun si Attorney Harold, sinabing pwede ma-hack ang automated election machine ba yun, di ba mga kabibig? So, tingnan natin, after nating bumoto, kasi may resibo silang ibibigay, i-check nyo ulit kung tama ba yung binoto mo, kung nandun ba yung mga pangalan ng mga binoto mo. Delikado naman kung binoto mo yung PDP laban, pero ang lumabas, alyansa. So tingnan mo talaga ha, before ka umalis sa presento mo, tingnan mo. Ay, PDP laban itong binoto ko. Ay, alyansa itong binoto ko. O, tingnan mo lang, kabibig. Baka masikwati tayo dyan, mga kabibig. So, yun lang, kabibig, ang mga latest trending news na sana yung iba nagpipray, sana may gagawin may gagawin ang China sa ICC na ngayon. Bakit mas nauna pang maglabas ng statement ang China kasi Pangulo natin? 9:46 PM na, nagbingi-bingihan sa katahimikan sila. Ewan ko. Kasi hinihintay ni PBBM na lumipad papuntang Dubai hanggang Netherlands si Pangulong Duterte. But yung leader ng North Korea, hindi pinakailaman ng ICC member man sila. Takot sila maybe. Diba? Wala ka pang nagawa, bangag. Madaming nagawa si Duterte. Ito lang question ko, kung malakas pa ang katawan ni Pangulong Duterte, kung for example, ang edad ni Pangulong Duterte ay nasa 60 or 65, do you think surrender si Pangulong Duterte? Do you think magkaroon ng ICC warrant of arrest? Buti pa ang China may panindigan di tulad ng presidente naming hinahayaang hulihin sarili niyang kababayan. Tama.
Ngayon yung sabihin hindi ka aliado ng mga insect si Duterte. Masyado kayong tiwala, binenta tayo sa China, kaya panay ang patron sa... Kung binenta tayo sa China, dapat sana Republic of China tayo, or dapat sana dapat sana kung ano tayo ba, nung paglapag pa lang ng ICC o kung sino man, ay dapat nandito na ang China kung talagang binenta tayo. Diba? Grabe naman yung logic mo. Translate ko lang, sabi niya itigil na daw ang produkto ng Lazada. Isang spy ng China ang mawawala na sa atin. Marami pa silang inantay ng, ay nako, spy. Dapat ang mga taong magsasabi ng spy, binenta tayo sa China. Yung mga taong sana hindi mahilig gumamit ng mga kagamitan galing sa China. Yun sana yung mga tao ba na hindi nag-celebrate ng Chinese New Year, kung hindi kumakain ng mga Chinese food, yung